Yung last Sunday, okay, yung ating lesson, continuation po nito. This morning, ito pong solemnity of the feast. Pag-aralan po natin, we have studied ito pong feast of the Lord from Leviticus 23. And last Sunday, we studied ito pong Jewish calendar, itong dalawang set of Jewish festivals. Yung first set of festival started at the month of Nisan or the month of Abib in the Jewish calendar. The second set of feast ay dito po sa month of Tishri. Okay, so yan po yung papag-aralan natin this morning, itong first set of feast. Ano po? In the month of Nisan or the month of Tishri. There are 4 feasts dito po sa month of first month of the year, dahil we have established sa later lessons po natin that the beginning of the year in the Jewish calendar, as we have studied in Exodus chapter 21, if I'm not mistaken, or 22, the implementation of the feast of the Lord. The Lord said to Moses, the beginning of the year for you, the first month will be this event. Sabi po doon. So that is the 14th month of the first month. That is the month of Nisan. So the 14th day of the month of Nisan, yan yung ating napag-aralan, ano po, na equivalent po yan. If we try to review, equivalent yan sa ating Gregorian calendar, that would be the middle, ano po to, Nisan in Hebrew, sa Jewish calendar, covers the middle of March and the middle of April sa atin. So the beginning, the 14th day of the month of Nisan, that would be April number 1, the feast of the Passover. April number 1, the feast of the Passover. Second feast, ito pong feast of the unleavened bread, also in the month of Nisan. And then the feast of first fruits, the second month, that is the month of Liyar. And the fourth feast, the month of Sivan, the feast of Pentecost. So yan po yung papag-aralan natin, yan yung outline ng ating papag-aralan this morning. Hindi natin matapos lahat dahil maraming feast. So we will take the first set of feast, namely Passover, unleavened bread, first fruit, and Pentecost. All of this happen in spring season sa Israel po nito, from March hanggang May, from Nisan, Iyar to Sivan. So from March, April, May, and June. Yan, spring feast sa Israel, ano po. Now, bakit po natin kinakailangang pag-aralan ito? Dahil binanggit po dito sa
Psalm 22 verse 22. Psalm 22:22, the Bible says, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I praise thee. So itong congregation na ito na binabanggit, repeated sa verse number 25. Sabi diyan, my praise shall be in the great congregation. I will pay my vows before them that fear him. So, if you are following itong series of lesson natin about the appointed times, itong great congregation na binabanggit po dito, in line with the vow, sa verse 25 and also in verse 22, itong in the midst of the congregation will I praise thee, referring po dito sa binabanggit po natin na lesson natin ngayong umaga, ano po, referring sa lesson natin about the solemnity of the feasts of the Lord. Ito po ay quoted by the Apostle Paul. If we go to the New Testament sa book of Hebrews, ito po ang binabanggit ni Apostle Paul. Let us read Hebrews chapter 10 by 20, chapter 10, chapter 10 verse number 25, of a very familiar verse sa mga New Testament believers, but has a Old Testament context po dito nung binanggit po diyan, not forsaking the assembling of ourselves together. So when we talk about the assembling of ourselves together, we refer back dito po sa mga Old Testament assemblies or solemn feasts sa Leviticus 23. Solemnity of the feast, yung topic natin niya. So we will study this subject this morning. Ano po? Now, the reason why we need to uncover the solemnity of the feast na binabanggit po dito is because last Sunday, if you remember sa writings ni Apostle Paul sa book of 1 Corinthians chapter number 5, I believe verse number 9, sabi ni Apostle Paul ay, verse 7 and 8. Okay? Tingnan niya ha. Verse 7 and 8. Okay? Binanggit po dyan, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. Now, we will learn this, kung ano ba ang true meaning po nito, maya-maya, ano po. For even Christ, our Passover, is sacrificed to us, or for us, Christ, our Passover, is sacrificed for us. So this is in the New Testament, ano po, yung tinatawag nating everlasting covenant, prophesied by I think Jeremiah, ano po, chapter 31, ano po. Okay? Christ, our Passover, sacrifice for us. Sabi po dyan. So this is in the New Testament. But look at verse number 8. The Apostle Paul says, again, verse number 7 has a Old Testament background. Ano po itong mga appointed times in the book of Leviticus. Now, in the New Testament period, we do not anymore observe, of course, itong mga laws and ordinances in the Old Testament. But the principle here, that Christ is our Passover, the Lord is saying unto us, our activities, throughout the year, must be in line to the appointed times
of the Lord, since Christ is our Passover. Sabi po diyan. Kaya verse number 8, the Apostle Paul says, therefore, let us keep the feasts. Christ, our Passover, an Old Testament terminology, the Apostle Paul says, therefore let us keep the feasts. Now, the Apostle Paul is not eradicating itong Old Testament principles. What the Apostle Paul is saying here, the laws, the ordinances, and rituals of the Old Testament, we do not anymore observe in the New Testament, in the New Covenant. Since Christ is the final sacrifice, the prototypes, of all types, the fulfillment of all types and shadows in the Old Testament is the Lord Jesus Christ. Okay? So Christ, our Passover, is sacrificed for us. The Apostle Paul says, therefore, let us keep the feast. What kind of feast? Obviously, it is not anymore the Old Testament feasts. Kaya our topic for today, itong solemnity of the feast. So we observe the timing of the feast in the Old Testament, but they are regulated now by the Lord Jesus Christ in the New Testament. How? We will try to observe that later on. Paul says, therefore let us keep the feast. The Apostle Paul is saying, you do not forget the Old Testament principles of the appointed times or the feast of the Lord in Leviticus 23. But we will try to observe them, the Apostle Paul is saying, with the leadership or with the enthronement of the Lord Jesus Christ as our Passover, sabi po dyan. Therefore, let us keep the feast. And then, binigyan po tayo dito sa second part ng verse number 8 ng mga particulars, how to keep the new feasts or how to keep the solemnity of the feast of the Lord. Ano po? So, the Apostle Paul is saying, you do not forget the principles of the Old Testament, but you try to, sabi po dito, perk them up or, shall we say, better them up or upgrade them with the enthronement of the Lord Jesus Christ as our Passover. Kasi may mga believers na they do not anymore observe the feast of the listed in Leviticus 23. Of course, we do not observe them, but we do not forget their timing. Kasi yung times and seasons in the Old Testament, they are carried dito po sa New Testament. Kaya ang sabi ng Panginoon sa book of Matthew, you can see the signs of the times, sabi niya sa book of Matthew. But you do not understand the signs of the seasons, sabi niya. So, ibig sabihin, the Lord is saying, you take the timing of the feast of the Lord in the Old Testament and observe them with my law, sabi ng Panginoon sa Kristo. So, going to the second part of verse number 8, therefore let us keep the feast, not with the old leaven. Now, itong old leaven po dito, we will tackle that later on. Old leaven that may referring to the Old Testament. But with the unleavened bread of sincerity and truth. So, the solemnity of the feast of the Lord is based upon sincerity and truth na binabanggit po dyan. Okay? The unleavened bread, the bread of sincerity and truth. Now, obviously, this is not literal. It is not literal na bread.
Hindi ka pwedeng bumili ng tinapay na ang pangalan Sincerity and Truth. Walang tinapay ganyan sa bakery. Okay? Pabili nga ng Sincerity and Truth. Walang tinapay na ganon. Okay, so obviously ito po ay an idiomatic expression. It is not literal na tinapay yan, ano po. Okay? In contrast sa mga ibang grupo na they interpret all the verses in the Bible literally. Okay, so let us keep the feast with sincerity and truth. Ayan po ang tinatawag na solemnity of the feast. Now we'll go back to itong apat na unang set ng feast of the Lord. Kasi there are two sets of feast. Ano po na as I've said a while ago, yung first set ay observed by the nation of Israel in the month of Nisan. The second set, three festivals in the seventh month, the month of Tisri. Okay, so we will go to study itong first set of the feast of the Lord, and by this we can observe ano po itong tinatawag na ano ba yung solemnity of the feast of the Lord. Ano ba yung kasagutan sa katanungan natin lahat ng mga Kristiyano kapag nag-assemble po tayo, ano po, kaya kapag nagtitipon-tipon po tayo mga kapatid, ito dapat ay hindi mawawala sa ating kalagitnaan, ano po. Ito po ay hindi dapat nawawala. Okay? Kaya dapat ito ay kumpleto. So, when we assemble ourselves in church service na tinatawag natin, whether that be of face-to-face or online, kaya dapat mahalaga malaman po natin ano ba itong mga tinatawag na particulars that ought to be observed in our church service. Kasi the Apostle Paul is saying, let us keep the feast of the Lord, the feast of sincerity and truth, as Christ as enthroned sa ating gathering. Kaya kapag ang mga tunay na nananampalataya sa Panginoon nagtitipon-tipon, ang sabi ng Panginoon sa Book of Matthew, 2 man sila o 3 ay nandun ako sa kanilang kalagitnaan, sabi ng ating Panginoon, ano po. Okay? So kasi in the Old Testament ito po ay required sa bansang Israel, ano po. Ito ay mandatory in the nation of Israel. When they observe the feast of the Lord, hindi pwede mag-absent diyan. Kasi pag nag-absent ka sa batas ni Moises, ang sabi ni Moises, ang lahat ng hindi sumusunod sa piyesta ng Panginoon, ilalabas sa siyudad at babatuhin hanggang mamatay, sabi nila. Okay? So mandatory yan sa bansang Israel. Sapilitan yan sa kanila. Kasi ang mga Hudyo matitigas ang ulo. Kaya dapat pilitin mo sila. Okay? Pilitin. Ano po? Katulad ng mga ibang Kristiyano, tayong mga tunay na tumanggap sa Panginoon, minsan matitigas din ang ulo natin. Kaya dapat pilitin mo ang iyong sarili na makipag-assemble sa church service natin. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul, not forsaking the assembling of ourselves together, the principle is laid down dito po sa feast of the Lord. So, without itong mga ang dami dating mga dapat papag-aralan, but sabi ko nga hinati ko to sa dalawa, ano po.
about the feast of the Lord. So we will go to the first set of feast of the Lord. Apat po ito, started in the month of Nisan. Ano po? Okay, that was uh, implemented in the book of Exodus, chapter number 12. So again, you get ready with your Bible dahil itong study po na ito, this is the eclectic way of studying the scripture. So we do not shun away sa mga important verses na babanggitin natin. We must read them one by one to have a complete view itong sinasabi ng Panginoon, particularly about itong studying itong solemnity of our gathering. Ang ating mga pagtitipon ay banal kung meron po nitong mga sumusunod. Yan ang ibig sabihin ng lesson natin ngayong umaga. So, Exodus 12 verse number 2, ang sabi po diyan, "This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you." Sabi diyan ng Panginoon kay Moses. Ito po yung bago sila umalis sa Egypt, when they are observing the feast of the Passover. Ito po yung unang implementation ng Panginoon ng feast of the Passover. Ano po? Okay. Also sa chapter 13, let's go to chapter 13, verse number 4. Ayan. This day came ye out in the month of Abib. Sabi diyan, ano po? So this time itong month of Nisan or month of Abib, pareho lang po 'yan sa Hebrew, ano po? Yung unang buwan ng taon nila, pareho ng dalawa ang pangalan, Nisan or Abib. So establish na po natin 'yan, mga kapatid, ano po? Okay? So the beginning of the year. Sabi diyan, ano po? And also, we will go to the book of Deuteronomy. Bakit Deuteronomy? Dahil Deuteronomy, it means Deutero and Nomos. Dalawang Greek word po yan, ano po? Second law or reiteration of the law. Okay? So, or confirmation of the law. Deuteronomy 16 verse 1. Ito, binanggit na Panginoon. Okay. "Observe the month of Abib to keep the Passover unto the Lord thy God, for in the month of Abib the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night." So, yan. Yan yung unang feast na implemented by the Lord. Now, in other passages like in Leviticus 23, marami pa sa Numbers, wag na nating pupuntahan, pero na-establish natin po dito na the first month in the Hebrew calendar is the month of Abib or the month of Nisan. Ano po? Okay? Now, lastly, napuntahan na natin ito noon, but it is worth going back again sa Leviticus 23 verse number 5. Okay, ayan, precise ang description po dito. "In the 14th day of the first month at even is the Lord's Passover." So ito, alam na po natin, ano po, pag nagsimula yung buwan ng Nisan or Abib, bibilang sila ng, ilan yan? 14 na araw, yun ang simula ng Passover. Bakit 14? Kasi in the Old Testament, itong heptadic structure ng Bible is implemented. Ano ba ibig sabihin ng heptadic structure? Yung sets of sevens in the Old Testament ay overwhelming.
It is mentioned directly, indirectly, and insinuated many times. Ano po? Okay, so after 2 weeks, after 2 sevens, the 14th day, sabi po dyan, ano po? Now, they will observe the feast of the Passover. Ano ba particulars ng feast of Passover? If we go back to Exodus chapter 12, kakatayin po nila yung either sheep or goat. Okay? Sheep or goat, pwede yon as an offering sa feast of the Passover. Pero ang requirement ng Panginoon, bago nyo katayin yung kambing o tupa, sabi ng Panginoon, ang huhuliin nyo ay eksaktong 1 taon ang edad, sabi niya. Okay? Eksaktong 1 taon. 1 taon na kambing o 1 taon na tupa, that is offered as the Lord's Passover in the 14th day after 2 sevens. Kasi number 7 in the Bible is overwhelming yan. If you study, meron pong tao na nag-aaral ng mathematical structure ng Bible, si Ivan Panin. Nag-aral sa Oxford. At pinag-aralan niyan tong mga mathematical structure ng Old Testament at nakatuklas siya ng libo-libong heptadic structure ng Bible. Like for example, okay, pag sa Genesis, in the Hebrew Bible, bibilang ka ng every 49 letters from Genesis 1:1 in Hebrew. Every 49. Bakit 49? Kasi 7 times 7. So 7 sets of 7. So every 49 letters in the book of Genesis, okay, consistent yon hanggang matapos yung Genesis. Every 49 letters na i-spell yung TROH. Okay? Or yung I'm sorry, nabaliktad yata ito. TAROH. Torah. Okay? Torah, baliktad yung spelling ko. TORAH. Okay? Na-spell yung Torah. Every 49 letters in the book of Genesis. Okay? In Exodus, ganun din. Every 49 letters, TORAH pa rin ang lumalabas. Sa Genesis and Exodus. Ano po? Pagdating sa Numbers and Deuteronomy, every 49 letters, ini-spell naman yung Torah pabaliktad. Tingnan nyo ha, Genesis and Exodus, ang spelling ng Torah every 49 letters is TORAH. Pagdating sa Numbers and Deuteronomy, ang spelling ng Torah pabaliktad, HAROT. Okay? And pagdating sa ikatlong aklat ni Moses, sa Leviticus, tingnan nyo ito, sa Leviticus, every 7 letters, ini-spell naman yung Torah. Or, I'm sorry, kamali ako. Yung every 7 letters sa Leviticus, ini-spell naman yung salitang, yung letter na Y, H, W, H. So, Genesis and Exodus, they are pointing to YHWH.
And Numbers and Deuteronomy, they point back to Leviticus, itong letters na YHWH. Okay, so yan ay example lamang sa heptadic structure ng Bible. Marami yan sa Old Testament, mahigit 5,000 discovered by Ivan Panin. Ano po? Yan yung mathematical structure ng Bible. Consistent yon. Ano po? Consistent yun throughout the Old Testament. So, itong Feast of the Passover, dalawang sevens, the 14th day, sabi po diyan sa ano yan? Anong book ito? Chapter 23 verse 5 ng Leviticus. Okay? The 14th day of the first month is even the Passover unto the Lord. Sabi po diyan. So, hindi natin pupuntahan pa paano in-offer yung Passover dahil marami po 'yan, ano po. So, ang ibig sabihin lang po niyan ay the feast, itong feast ng Panginoon sa unang set in the month of Nisan, ano po, started in the month of Nisan, in the season po ito? Spring. In the springtime, itong piyesta ng Israel, apat po nito. Ang pinakapangulo ng piyesta po nito is the Feast of the Passover. Okay? So alam na natin ito. Sino ba ang Passover natin in the New Testament? By way of review, 1 Corinthians 5:7, sabi ni Apostle Paul, Christ Jesus was offered as our Passover. Sabi po doon, ano po. So, ito pong requirements itong ginagawa ng bansang Israel when they came out of Egypt until the Babylonian captivity, they are consistently observing the 14th day as the Lord's Passover in the first month. Okay? So, ibig sabihin, the beginning of the year is the Lord's, and the head of the Passover in the spring time is the Passover or the Lord Jesus Christ. Kaya, yan yung Old Testament way of saying na sabi ng Panginoon sa Matthew 6 na seek ye first the kingdom of God. Okay? The first month is of the Lord. Sabi po dyan. And the first offering po nila must be first year. Hindi pwedeng mas bata, hindi pwedeng mas matanda. Dapat eksaktong 1 taon yung sheep o kaya yung goat. Okay? Yan yung unang feast po nila, mga kapatid. Ano po? Okay? After 7 days, kasi sabi diyan sa verse number 6, ano ito? Verse number, on the 15th day, and on the 15th day of the same month, okay? At the 15th day of the same month, sabi po diyan, ay ano naman ang gagawin nila? Feast of unleavened bread for 7 days. Sabi diyan, 7 days. Okay? Pagkatapos yung Feast of Passover, kakain daw sila ng 7 araw. Again, 7 na naman, di ba? So that is pointing to Yahweh. Okay? Kaya ang sabi ko nga, lahat ng feast dito po sa isang taon na piyesta ng mga Hudyo is a type of the Lord Jesus Christ. Ano po? Itong sevens na binabanggit po dyan. Ano po? Bakit 7? Bakit 7? Hindi 6? Kasi ang foundation niyan doon sa creation week, di ba? On the 7th day, God rested, sabi doon, ano po. And it was commanded in the book of Exodus chapter 20 to make the 7th day holy. Because on the 7th day, God rested. Ano ibig sabihin po noon? On the 7th day,
everything is in perfect in order. Galing sa Panginoon na pag-aralan na po natin yan. So, basic foundation yan. So, after the Feast of the Passover, ang bansang Israel, they need to eat bread unleavened. Okay? Again, unleavened bread. Ano po? Kasi ang leaven sa Bible is a type of sin. Makikita natin yung mamaya sa New Testament. So, 7 days you must eat unleavened bread. Again, this kind of offering, this kind of a feast, tignan nyo ha, kakain sila ng tinapay na 7 araw, walang lebadora. Feta bread ang kakainin nila. Okay? Walang leaven, walang yeast. Oho. Okay? Unleavened bread naman. So, ano ang mga particulars dyan? If we go to chapter Exodus 23. Let's go to Exodus 23. Ganito sinasabi, para malaman natin yung Exodus ba ito? 23 verse number 15. Sabi po dito, thou shalt keep the feast of unleavened bread, thou shalt eat unleavened bread 7 days, as I commanded thee, in the time appointed, in the month of Abib. Okay? For in it, ito yung essence, Ito yung essence ng fiesta ng unleavened bread. Yung Feast of the Passover, ang essence po niyan ay ang Panginoon Jesucristo. He is our Passover. He must be enthroned in all our undertakings or plans dapat. Ang Panginoon dapat ang nangunguna sa plano natin. Okay? Bago ka gagawa ng isang bagay, tatanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay nakapagbibigay puri sa Panginoon o hindi? O hindi, di wag mo nang gawin. Okay, yan ibig sabihin yan ang essence ng Feast of the Passover. After the Feast of the Passover, ito naman Feast of Unleavened Bread, they eat 7 days. Dahil, sabi po dito, it is a commemoration of their emancipation from Egypt. Okay? They came out from the land of Egypt. Ano ibig sabihin yan? It is a day, it is a national day of remembrance of personal affliction. Personal affliction, may binabanggit diyan ang mamaya sa Deuteronomy, For in it you came out from the land of Egypt. Another essence of the Feast of the Unleavened Bread, sabi ng Panginoon dito, none shall appear before me empty. Okay? Ano ibig sabihin yan? None shall appear before me empty. Ano ibig sabihin ng Panginoon? When we observe the Feast of the Unleavened Bread, kaya sa ating kapanahonan, sa ating service, hindi dapat nawawala yung offering natin sa Panginoon, sa kapanahonan natin. Kapag hindi ka nagbibigay ng offering mo sa Panginoon, hindi kumpleto ang pag-oobserba mo ng kanyang mga appointed times. Mga kapatid, Okay? None shall appear before me empty. Now, the very essence of this is let's look at Deuteronomy 16 verse number 3. Exodus pala to. Deuteronomy 16 verse number 3. Binabanggit po dito 16 verse number 3. Verse 3. Thou shalt eat no leavened bread with it. 7 days shalt thou eat unleavened bread therewith, even to the bread of
even the bread of affliction. Ano po? Bakit tinawag na the bread of affliction dito? The bread of affliction denoting na ano po? Commemorating yung kanilang emancipation at yung kanilang pilgrimage from the land of Egypt. Para po mga kapatid, ano po? Ito ang tinuturo po sa atin po nito. Tinuturo po sa atin po nito yung kamatayan ng ating Panginoon. Ano po? We remember His death and His suffering. Ano po? By the way, itong Bible reading natin kanina sa Psalm number 22 was itong Psalm number 22 was a prophecy of His crucifixion. Ano po? When He died on the cross, all of Psalm number 22 were fulfilled. Ano po? If we go back doon sa Psalm number 22, that is prophecy. But anyway, leaving ito pong unleavened bread for 7 days. Lastly, Exodus 34. Para hindi natin maligtaan itong mga mahalagang bagay po dito sa Exodus chapter 34, verse number 18, about the feast of the unleavened bread. Verse 18. Okay. Again, dito sabi ni Moses, the feast of the unleavened bread thou shalt keep 7 days, thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee in the time of the month of Abib. For in the month of Abib thou camest out from Egypt. Okay? So yan, a commemoration of their coming out of Egypt. Kaya sa pagtitipod natin mga kapatid, pag tayo ay umaawit ng mga awitin sa Panginoon, nandun parati yung awit ng pasakit ng Panginoon dahil we remember ito pong mga ginawa ng Panginoon as our salvation. Every Sunday dapat is a thanksgiving ng salvation ng Panginoon at pinagkaloob sa atin. Ano po? Papasalamat tayo na iniligtas tayo, pinatawad tayo ng ating mga kasalanan. Ano po? Yan ang ibig sabihin po niyan. So much so for the second feast. Again, take note ha. 7 days na naman yan, pointing to Yahweh Himself. Ano po? Okay. Third feast. Puntahan natin itong third feast naman. Ano po? Ano bang gagawin po dito sa third feast? Ano ba meron sa pangatlong feast of the Jews? Dito po sa Leviticus 23 of Leviticus, verse number 10. Verse 10. Ito po sinasabi. Speak to the children of Israel and say unto them, when ye be come into the land which I give unto you, thou shalt reap the harvest thereof, and ye shall bring it a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest or unto the Lord. Ayan, sa verse number 11, he shall weave the sheep before the Lord to be an accepted for you on the morrow, and after the Sabbath the priest shall wave it. Itinatawag nating first fruit. Ano po? First fruit offering. Ano po? Ano ang gagawin dito sa first fruit offering? Anong gagawin po dito? Tignan nyo ito mga kapatid. Ano po? Yung Passover lamb, 1 taon ang edad. Okay? So, every first and every seventh in the Old Testament, sa Panginoon yan, na-establish na natin yan sa last lesson natin, na the first and the 8th day, sabi po doon, the first, the 7th, and the 8th day is the Lord's Sabbath. Sabi ni Moises, na-establish natin yan last time. Ano po? So, no need to go back to that argument again. But dito makikita po natin, the first fruit of the land. Sabi po rin yan, pagdating nyo sa inyong bayan, sabi naman ng Panginoon kay Moises, ano po? You must offer the first fruit of
the land. Sabi po dyan, ano po? Ano bang klase ito? Sa verse 11, a wave offering unto the Lord. Sa verse 11, ano po? Okay? Hindi natin pupuntahan pa paano yun, offer yan, pero the sheaf offering, ano po, yung unang bunga ng inyong itinanim sa Panginoon yan, ano po, ibibigay sa Panginoon, sabi po dyan, ano po. Verse 12, and ye shall offer that day when ye wave the sheaf and a he lamb without blemish the first year of the burnt offering unto the Lord. So, yung unang bunga ng itananim nyo, ibigay sa Panginoon, sabi po diyan. Yung unang anak ng inyong mga alagang hayop ay sa Panginoon din yan, sabi po diyan, mga kapatid, ano po? Okay, at verse number 13, and the meat offering thereof shall be the 2/10 deals of fine flour mingled with oil, an offering made by fire to the Lord. For a sweet savor offering, a drink offering thereof shall be of wine and a fourth part of hin. Okay, ano ibig sabihin yan? Kanina yung unang bunga, kanina yung unang anak ng mga hayop, ito naman yung unang juice sa inyong mga ubasan ay ibibigay sa Panginoon. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? So lahat ng mga unang bagay na tinanggap natin must be our offering unto the Lord. Yan sabi po diyan, ano po? Pati yung unang anak sa mga tao, ibibigay yan bilang pare sa Panginoon, sabi ni Moises, ano po? Lahat ng una at ikapito ay ibibigay yan sa Panginoon, sabi po diyan, mga kapatid, ano po? So, 3 kinds of offering po dito sa first fruit. Take note, ha? Take note dito sa verse number 10. Verse number 10, ano po? Pagdating nyo doon sa inyong lupang pangako, when ye come into the land that I give unto you, you offer the first fruits. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po? Okay? The first fruit. Paano ano ang essence ng feast of the first fruit? Pag nagbibigay ka daw ng Panginoon ng iyong unang bunga, ng iyong offering mo, ano ang essence po nito? Ano ba ang lesson dito na binabanggit ng Panginoon sa ating kapanahunan? Ano po? Paano ba nagbibigay ang offering ang mga Kristiyano? Ano po? Paano nagbibigay ng offering? Verse number, ano ito? Deuteronomy, ito ay Leviticus ito, di ba? Deuteronomy, paano tayo magbibigay ng offering sa Panginoon? Chapter 16, dan niyo po, ano po? Verse number, ito ay malaman natin dapat dahil para maging katanggap-tanggap ang pananambahan sa Panginoon, mga kapatid, ano po? Deuteronomy 16:11, ano po? Sabi po dito. Okay? Verse 11, ito. And thou shalt rejoice before the Lord thy God, thou and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and thy Levite that is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow that are among you, in the place which the Lord thy God hath chosen to place His name there. So, paano po ang pagbibigay natin ng ating mga first fruit or free will offering, sabi po dito sa verse number 10, with rejoicing. Ayan, ano po? With rejoicing, ano po? Bakit rejoicing? Kasi ito pong first fruit offering, mga kapatid, yun niya po, ano po? Ito pong first fruit offering is a type ng resurrection ng Panginoon. Kung yung offering ng Passover ay yung kamatayan niya at saka yung Feast of Unleavened Bread na 7 araw ay ang kanyang pagpapakahirap, ito namang Feast of the First Fruit is a commemoration ng kanyang resurrection. Ano po? Okay, so we must rejoice when we give our first fruit to the Lord. Ano po? Kasi
Yan ang nangyari nung when Christ had risen from the grave, naging matuwa at masaya, naging masaya ang mga disciples noon, ano po. At bigla silang lumago dahil nabuhay ang ating Panginoon. Yan ang essence ng first fruit. Kaya hindi ang mga tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi dapat nakakaligta magbibigay ng kanilang offering. Pag may tinanggap kang lahat ng una dapat sa iyong buhay ay ibibigay mo sa Panginoon. Sabi po diyan mga kapatid, ano po. For example, sa time ni Abraham, ano po. Tingin po tubig dito. Sa time ni Abraham, the Bible says, and Abraham, when he met Melchizedek, and Abraham gave all the tithes to Melchizedek. Ano po? Ano ibig sabihin po noon? Pag sinabing all the tithes, Abraham gave to Melchizedek lahat ng unang bagay sa buhay ni Abraham, he gave unto the Lord, mga kapatid. Yan ang essence ng Feast of the First Fruit. Dahil nga, binabanggit dyan ni Apostle Paul, let's go to the essence of the first fruit. Ano po? Okay, tingnan nyo ha. Sa aklat ng 1 Corinthians 15, para mabasa natin eksakto. Sa 1 Corinthians 15, mga kapatid, ano po? Kaya dapat tayo ay ang crown ng rejoicing natin dito is our giving our first things unto the Lord. Lahat ng unang bagay na nangyari sa 1 Corinthians 15 verse number 20. Sabi ni Apostle Paul, verse 20. Ganyan ha. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Okay? So yung feast of the first fruit is a type of the resurrection of the Lord. Siya ang unang nabuhay mula sa libingan, ano po? In a glorious way, ha? Kasi may mga resurrection prior to the resurrection of the Lord, like in the Old Testament. Okay, yung anak ng widow of Sarephat na namatay na, binuhay ni Elijah, sabi doon. So that is hundreds and hundreds of years before the Lord. Hindi yon ang resurrection na binabanggit yan, ano po. And also yung tao na inilibing, hinagis sa common grave, pero napadikit sa labi ni Elisha, nabuhay, sabi doon. Kahit napatay na si Elisha, dumikit lang yung patay na tao, nabuhay pa siya. Hindi yon ang resurrection. Ano? And also in the New Testament, si Lazarus nung binuhay ng Panginoon, after 4 days, patay na siya after 4 days. Bakit 4 days? Para masigurado na patay siya. Ano? Kasi may mga pag-aaral na kahit nakalibing na ng 3 araw, nabubuhay pa. Okay. Pero ito, si Lazarus, 4 days na siyang patay. Ibig sabihin, siguradong patay na siya, hindi lang siya nahimatay. Tapos inilibing. Hindi po, patay na siya dahil 4 na araw na siya. He was resurrected by the Lord. Hindi yon yung first resurrection. Hindi sila yung first fruit. Ang first fruit of the grave, sabi ni Apostle Paul, is the Lord Jesus Christ becoming the first fruit of them that slept. Okay? So the feast of the first fruit is in honor, it is a prophecy of the resurrection of the Lord. So tapos na tayo yung first of the first fruit, feast of the first fruit, Okay? And puntahan natin yung pinakahuling feast, mga kapatid. Pinakahuling feast sa springtime sa Jewish calendar. Nasaan na tayo? Leviticus 23 verse number 15. Let's go to verse 15. 23:15. Yung pang-apat na feast during the springtime. Verse number 15. There, the Bible says,
na, and ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheep and the wave offering, 7 Sabbaths shall be complete. Okay, again, 7 Sabbaths. So, ano ibig sabihin yan? Magmula nang kayo ay umani, kasi binabanggit diyan yung sheep offering, di ba? Saka wave offering. Magmula nung kayo ay umani, kailan yon sila nagkaroon ng harvest? Kailan nagkaroon ng harvest po diyan? Ha? Doon sa unleavened bread, siyempre, paano sila gagawa ng tinapay kung wala pa silang ani? So, from the unleavened bread, you count 7 Sabbaths. Bakit 7 Sabbaths na naman? 7 times 7, 49 siyempre. So, after 49 days, ito yung pang-apat na feast. Okay, anong feast po ito? Ha? The feast of the Shabbat. Okay? 7 Sabbath o Shabbat ang Hebrew niya, ano po. Okay? And on the morrow, kinaumagahan shall be 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. Sabi diyan, ano po. So tingnan natin to. Dalawang mahalaga to pero pinagsama sa isang piyesta. Okay? The Feast of Weeks, kasi 7 Sabbaths, and the 50th day, or tinatawag diyan na Feast of Shabbat or Feast of the Pentecost. Okay? Pentecost, it makes 50. The 50th day. Ayan, nabasa verse 16. The 50th day, ye shall offer a new, tingnan nyo ha, you shall offer a new meat offering. In contrast po ito, yung new meat offering, in contrast po dito, doon sa Feast of the Passover. Okay? In contrast siya, ano ba ang essence niyan? Ano po? Ano ang essence niyan? The 50th day. Binanggit din yan sa Deuteronomy 16 verse number 9. Huwag natin pupuntahan para mabilis tayo. But anyway, sa verse number 16, binabanggit po diyan yung ano yan? New offering. Okay? New offering, new meat offering. And verse number 17, ano sabi po diyan? Ye shall bring out of your habitation 2 wave loaves and 2 tenth deals. They shall be of a fine flour. They shall be baken with leaven. Tingnan nyo ha. Kanina, unleavened bread, di ba? Ye shall eat unleavened bread, sabi ng Panginoon sa 7 days sa Feast of the Unleavened Bread. Dito, sa pang-apat na piyesta, Feast of the Pentecost, ang kakainin nila ay meron ng lebadora. Bacon with leaven, they are the first fruits unto the Lord. Okay. So ano po ito? Feast of the Pentecost. Ano po? Kung yung Feast of the Passover is the death of the Lord Jesus Christ, kung yung Feast of the Unleavened Bread ay yung kanyang entombment, at yung Feast of the First Fruit ay kanyang resurrection, after, ano nangyari 50 days after the resurrection of the Lord? Ano nangyari? 50 days after His resurrection. Ano nangyari? Ha? 40 days after His resurrection, ano nangyari? Sa Acts chapter 1, nagpakita ang Panginoon sa mga disciples, di ba? And then 10 days after that,
sa Acts chapter 2, ano nangyari sa Acts chapter 2? Sa Acts chapter 2, nagkaroon ng empowerment ang church ng Panginoon. Di ba? Yung Feast of the Pentecost. Di ba? Punta natin para mabasa natin. Para hindi natin ipakita natin dito po sa online, sa Acts chapter 2. Take note. Chapter 2. Chapter 1, after 40 days, nagpakita ang Panginoon sa mga disciples, inutusan sila to stay at Jerusalem for 10 days, sabi niya. Okay? And then, chapter 2, tingnan nyo ha, when the day of Pentecost was fully come. Ayan, so ano nangyari dito? 50 days after the resurrection of the Lord, the Church of the Lord Jesus Christ was empowered po dito. The Holy Spirit came down. Okay? So, yung Feast of the Pentecost pala, ano ang essence niyan? It is a prophecy of the coming of the Holy Spirit sa Acts chapter 2. Okay, legally, in the Jewish mind, legally, kasi Day of Pentecost ito, kaya Day of Pentecost dyan, kaya makita mo sa Day of Pentecost, ano nangyari dyan? Tingnan nyo sa verse 5. And there dwelling at Jerusalem, the Jews, devout men, out of every nation under heaven. Kasi nung kapanahonan dito, sa Acts chapter 2, if you are a Jew, it is a must to attend all the feast of the Lord. Okay, kaya galing sila sa ibang bayan, pumunta sila sa Jerusalem for the feast of the Pentecost. Sabi diyan, the 50th day after the resurrection of the Lord is the feast of the Pentecost, or the coming of the Holy Spirit, and He indwelt every disciple, every believer po dito, mga kapatid. So, ano yung binabanggit po dito? If the Feast of the Pentecost is referring to the coming of the Holy Spirit, ano yung binabanggit sa Leviticus 23 verse 16 na, ano sabi po doon? They offer a new offering. Again, binanggit doon kanina sa Leviticus 23. Ano sabi po doon? Kakain kayo ng tinapay na merong lebadura. So kumain na sila dito ng pandesal. Doon sa Feast of the Passover, pita bread ang kinakain doon. Dito sa Acts chapter 2 sa Pentecost, pwede na silang kumain na may lebadura. Ano ibig sabihin nun? Sabi natin kanina, leaven is a type of sin or uncleanness. O dito sa Acts chapter 2, makita po natin, yung bread po dito is now seasoned with leaven. Ano yung leaven dito? Yung mga mistisong Hudyo, yung mga Gentiles nandito rin, di ba? Nandito rin sila, okay? Tingnan nyo ang kanilang sinasabi, ang kanilang mga languages po dito. Tingnan nyo sa magmula verse 9 hanggang verse number 11, mula sa Parsia, sa Medes, Elamites, Mesopotamia, Cappadocia, Greece yan, or Syria, Pontus or Asia, Phrygia, Pamphylia, and even in Egypt and Libya, Cyrene, and Rome, and the Arabians. Sabi diyan, ano po ito? Ito po yung mga bansa na considered as leaven or unclean. But when they received the message of the Lord, they were included in the new covenant. Ito po yung tinatawag nating new offering.
Ito po yung pagpapalakas ng simbahan ng Panginoon. The church was then empowered po dito, ano po, kasama yung mga Hudyo. Okay? Halo-halo na po dito, Hudyo, the Jew and the Gentiles coming together, offering a new offering. Sabi po doon sa Leviticus 23 verse 16, di ba? A new offering. Ano po yung new offering na binibigay natin sa Panginoon tuwing linggo? When we gather and sing praises unto the Lord, we give our offering. Ito po yung new offering na binabanggit ng Panginoon na Hudyo at mga Hentil sama-sama. Ano po? Hindi po pinapag-usapan na dito ang kung Hudyo ka o hindi. Kasi itong mga piyesta po na ito, para sa mga Hudyo lang to. Pero it is very amazing na even in the feast dedicated by Israel, for Israel, but the Gentiles are included. Ano po? So one law for one humanity. Napag-aralan natin yan noon, ano po, sa last lesson natin. A new offering, a first fruits, ano po. Ito po yung mga unang bunga ng mga Kristiyano dito po sa Acts chapter 2. They offered a new offering, mga kapatid, ano po. Iyan po yung solemnity of the feast po natin. Nalalaman po natin, mga kapatid, ano po. Okay, so huwag kakalimutan po ito. Ito po ay mahalaga. Ano po? Kung yung feast of the Passover, we commemorate the offering of the Lord. Ano po? And by the way, pag pinagsama-sama mo itong apat na piyesta, Feast of the Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of the First Fruit, and Feast of Pentecost. Ano ang pag pinagsama-sama natin itong event na ito in our time, that would amount to the what? The first coming of the Lord Jesus Christ. He fulfilled all this feast. Okay? So itong unang set of feast from Nisan to the third month po dito, okay, is pointing to His first coming. Kaya nga, yung last set of feast sa month of Tisri, na papag-aralan natin last Sunday, is the feast. These are three feasts pointing to His second coming. Okay, huwag kayo magkakamali ha. Itong dalawang set ng piyesta ng Panginoon po dito, yung unang set, yung unang apat, Passover, Leaven, First Fruit, saka Pentecost, piyesta ito ng kanyang unang pagdating. Yung huling grupo ng piyesta na papag-aralan natin sa linggo, sa 7th month, the month of Tisri, ay mga piyesta sa kanyang pangalawang pagbabalik. Nandun nakasalalay yung mga sinyales ng kanyang pangalawang pagbabalik, mga kapatid. Okay, so these are the principles that we must observe to maintain the solemnity of our gathering, the solemnity of our feast unto the Lord, mga kapatid. Ano po? Okay, so mahalaga po yan na napag-aralan natin. Therefore, sabi nga ni Apostle Paul sa pagtatapos natin, let us read the book of Colossians, chapter number 2. Chapter 2. Colossians chapter 2. Yan, chapter 2. Bagal ng internet na, sorry. Colossians chapter 2, having this in mind. Mga kapatid, ano po? Chapter 2 na ito? Chapter 2. Bagal ang net. Okay, Colossians chapter 2, mula sa verse 13. Ha? Colossians 2:13. Let's go down to verse 13. Tama ba? 2
Tama, verse 13. Yan. Okay. Mula verse 13. Having in mind itong apat na piyesta na it was fulfilled during his first coming. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven all your trespasses, blotting out the handwritings and the ordinances that was contrary to us, which was and took it out of the way, nailing it to the cross. Yan yung sinasabi po natin na ang Panginoon, He fulfilled all the feast, the 7 feasts, sa Leviticus 23. They nailed it to the cross. Ibig sabihin, hindi na natin kinakailangan obserbahan yung mga rituals sa Old Testament, but we maintain to observe their timing. Kasi they present to us the signs of His second coming, mga kapatid. And having spoiled principalities, powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Therefore, let no man judge you in meat or in drink or in respect of holiday or in the new moon or in Sabbath days, which are a shadow of things to come. Yan, sinasabi natin, He fulfilled all these things. But the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in the voluntary humility of worshiping of angels, intruding into those things which he had not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Hanggang verse 23 tayo para matapos na. And not holding the head, from which all the body of joints and bands having nourishment ministered and knit together, increaseth with the increase of God. Therefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances, touch not, taste not, handle not, which are to perish with the using after the commandments of the doctrines of men, which things have indeed a show of wisdom with will worship and humility, and neglecting the body, not in the any honor of the satisfying of the flesh. So ano sinasabi ng Panginoon po dito, mga kapatid? He fulfilled all the requirements dito po sa first set of feast, the Passover, the unleavened bread, the first fruit. He rose from the grave, mga kapatid, And ito pong Feast of the Pentecost, He empowered the church in Acts chapter 2. And all of this was commended by the Lord. Nung sabi niya sa book of John, di ba? Kinakailangan aalis ako. Kasi pag hindi ako aalis, sabi ng Panginoon, hindi darating yung comforter. Hindi darating yung Holy Spirit, sabi niya, Okay? Ito po yung tinatawag nating the new covenant. Ito yung tinatawag nating the new covenant listed dito po sa I think Jeremiah. Let's see Jeremiah. Okay, para sa quick wrap up natin ito. Jeremiah, tama? Okay, 31. Yan, tingnan natin sa Jeremiah 31. 31? 31? Yan, sa Jeremiah 31:31. Okay, ito. It was prophesied, di ba? Anong sabi po dyan? Sabi ng Panginoon, Behold, the days are come, said the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Okay, a new covenant. Ano ba ibig sabihin diyan ng Panginoon na new covenant? In contrast to the Abrahamic covenant in Genesis 12, which is a covenant of grace. In contrast to the land covenant
sa Genesis 15, referring to the nation of Israel, the promised land, in contrast to the Davidic covenant in 2 Samuel chapter 7, referring to a kingdom covenant. And ito ang binabanggit po ni Jeremiah, the everlasting or the new covenant. Ano po? Okay? The new covenant na na-establish ng Panginoon during dito po sa last days sa kapanahunan po natin, mga kapatid. Ano po? So, lahat po nito, the Abrahamic covenant, the land covenant, the Davidic covenant, everlasting covenant, lahat po yan legally, they are unconditional. Ibig sabihin, sumunod ka man sa Panginoon o hindi, gagawin niya ito. But dito sa new covenant, nung sabi niya, I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, take note ha, the house of Israel and the house of Judah. Okay? This is purely, of course, the days are come, so this is future. Ano ba ibig sabihin niya na I will make a new covenant with the house of Israel? Kasi during the time of Jeremiah, wala na yung house of Israel dito. They were taken captives by the Assyrians. Yung 10 tribes of Israel, wala na. Umalis na. At ito, sa kapanahonan ni Jeremiah is prophesying that the house of Judah will also be taken by the Babylonian Empire. Okay? Pagkatapos yan, sabi ni Jeremiah, the Lord will establish a new covenant. That means He will include all the people of the world are welcome. Ano po? Kaya mababasa mo dito mababasa natin dito sa baba, ano po? Ang sabi po diyan? Magmula diyan another set of study yan, maghahaba po tayo. Pero this morning we have established na ito pong solemnity of the feast of the Lord, mga kapatid, are all enthroned sa pangunguna ng ating Panginoon. Kaya binanggit ni Apostle Paul kanina that He is the head of the body. Okay? So when we gather every Sunday, face-to-face man or online yan, mga kapatid, when you make it yourself to gather with God's people, at sabi ng Panginoon, there am I in the midst of them. We gather for His glory. So, salamat po sa pag-tune up dito po sa ating YouTube channel natin. You like and share para po sa kalalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. See you again next Sunday sa mga nasa YouTube listeners po natin, kahit saan man po kayo. You are silently supporting this broadcast. At sa mga kapatiran na nagbibigay ng kanilang mga offering, nandyan po sa ating YouTube channel yung account po natin. Salamat po sa inyo, and may God bless you.